Naku po mga kababayan, ikakagalit nyo po ito pahayag ng isang pari, no? Grabe, ba't may mga ganitong pari mga kababayan? Grabe manira sa isang relihiyon. Kung paano niya sabihan ng kulto ang isang relihiyon katulad ng Iglesia ni Cristo. So pag napakinggan nyo to talagang manggagalaiti kayo sa galit. Dalawa to sila mga kababayan, kasama po yung isang doktor, no? Di ko alam kung napanood nyo na ito. Saan ba yun? Ito, si Dr. Melba Mangay at tinawag na kulto po ang Iglesia ni Cristo. Grabe itong pare na ito mga kababayan. Kala mo perfecto no? Kung makasabi ng kulto ang Iglesia ni Cristo. Kala mo perfect na perfect yung ano nila, no? Yung kanilang religion mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat ng pare mga kababayan. Ganito mag-isip ha. May mga pare naman na medyo maayos naman. Tsaka nagangaral din ng maayos. Pero ito po yung pare na ito. Kung paano sabihan na kulto ang Iglesia ni Cristo, ay grabe. Talagang nakakasakit ng damdamin yung mga ganitong nilalang. Kala mo perfecto mga kababayan. Pakinggan nyo po yung kanyang pahayag kung paano niya tawagin na kulto ang Iglesia ni Cristo. Manggagalit talaga kayo dito mga kababayan. Ito na po. Ang kulto is not for the moral choice, Paterno. It is the choice dictated by the cult leader. And this is the problem. If we have a cult with 3 million members, 5 million members who do not think for themselves, that is a problem. And if we have a cult... Ikaw ang may problema, Father. Huwag mo nang ilamay ang Iglesia ni Cristo. Dumami yan, yung kaanib dyan. Kasi maayos po yung pagtuturo ng pamamahala dyan ng Iglesia ni Cristo. Talagang sinusunod nila yung nakasulat sa Biblia mga kababayan. Hindi katulad sa Katolik, nakalagay na nga sa Biblia na wag sambahin ang Diyos-Diyosan. Pero kung makasamba sila, minsan hinahalik-halikan pa mga kababayan. 'Di ba? Hindi ko po inaano ang Katolik ha, pero yung mga ganitong pag-uugali lang mga kababayan ay nakakasakit ng damdamin itong pare na ito. Kahit kayo na nanonood, pag napanood nyo ito, nasiraan po yung isang maayos na relihiyon na nagkakaisa, ay talagang magagalit kayo dito sa pare na ito. Tawagin niya ba namang kulto ang isang relihiyon? Grabe itong pare na ito. that tells a senator, a mayor, a congressman, if you want to win the election, you have to be on our side. That is a cult. A real church will ask the people to pray and to discern and seek the will of God and to seek the good of the people. Yan po ang problema natin. Salamat, Ate Melba. Ikaw yung kauna-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna, pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, wag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. It is, kung ang pangalan ng simbahan nyo, Iglesia ni Cristo, pray, listen, seek the will of God through His Son, Jesus Christ. Thank you. Yan yung pahayag niya mga kababayan. Huwag daw tayo magpapadikta. Diba? Kailan ba tayo nagpadikta mga kababayan? Grabe itong pare na ito mga kababayan. Hindi naman nagpapadikta yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At talagang kung ano po yung sinasabi sa Biblia at kung ano yung itinuturo sa Biblia, yun po yung itinuturo sa amin.
At alangan naman, baliin namin yun mga kababayan. Di ba? Pare na to, grabe mag-isip mga kababayan. May mga ganitong tao pa pala. Kakarmahin din to mga kababayan. At madami na po akong kinarma sa mga naninira sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang po maliliit na tao, mga makapangyarihan tao na gustong sakupin ang Iglesia ni Cristo, pero hindi po sila nagtagumpay. Bagkus kinarma pa sila, at ngayon wala na po, natigi na mga kababayan. At talagang nagsisi sila kung bakit ginawa nila yon. At talagang nagbigay pa sila ng mga mensahe na kung sabi nga ni Enrile, kung gusto mong magulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Yung presidente naman na si Marcos Sr., sabi niya, huwag mong gisingin ang higanting natutulog. Tapos yung isa pa, si Cory Aquino, gustong sakupin ang Iglesia ni Cristo kasi gagawin daw bagong Malacanang, pero hindi nagtagumpay mga kababayan. At hanggang ngayon, ang Iglesia ni Cristo ay namamayagpag. At talagang makikita nyo yung mga kapilya na napakaganda mga kababayan. At nakita nyo rin siguro yung lindol sa ano ba yun, sa Jensan, di ba? Ni lindol. Makikita nyo sa video, bumagsak na yung mga gusali na mga katabi, pero ang nakakapanindig balahibo mga kababayan, bukod tanging kapilya, nakatayo pa rin. Ganun po kaprotektado ng Panginoon yung Iglesia ni Cristo. Talagang doon pa lang makikita nyo na kung paano kaprotektado yung kapilya na iyon. Kasi wala man lang kagalos-galos, wala man lang tipak mga kababayan. Talagang nakatayo pa rin siya. Ganun po. Diba? At dito sa pare na ito, ibang klase mga kababayan, nakakagalit na. Kahit siguro kayo, kung may mga kapatid man na nanonood ngayon dito, manggagalaiti dito sa pare na ito. Pero ipagpasa Diyos na lang natin mga kababayan. Kasi Diyos na lang ang humusga, at Diyos na lang din ang dito, ang magsingil sa mga ganitong tao. At dito rin ito rin yung doktora na si Melba Magay, na tinawag ding kulto mga kababayan. Talaga manggagalaiti din kayo. At pinalagan nga siya ng isang kaanib din sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, real talk lang tayo, pwede naman kayo magkaisa na walang pangbabasto sa Iglesia ni Cristo at sa pamamahala. Dr. Melba Magay, Mr. Robert Reyes, it is your freedom to do what you think is right again. Malaya kayo gawin kung ano ang inakala nyo na tama, pero hindi solusyon ang sinasabi nyo na tapatan ang ginagawa o nagagawa ng INC. Bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, we are not in competition with any religion or organization. Iglesia ni Cristo stand for what we believe is biblically right. You have all the time in the world na gawin ang sinasabi mo for a better cause, at hindi para makipagtapatan, dahil mas kailangan ng bansa natin ngayon ang manindigan sa tama. Nakakalungkot lang na coming from a Filipino called doctor like you, itawagin mo kaming kulto. Dapat siguraduhin mo muna na alam mo ang definition ng salitang kulto. Sabi nga, you make you facts right before you start talking. Masyado kayatang affected sa mga ginagawang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Nakalimutan mo din ata na yung mga magnanakaw at nakinabang sa mga maleta at pera ng bayan, at kabilang sa sinabi mong 85 million members, and I'm sure you are aware that a priest was named by the Marines who received money from the government. So don't use the word demonic to us, because obviously majority of those who it's the government who are members of your church and name of the Marines threaten ka sa mga unity of the 3 or
4 million. Bakit parang masyado alarming sa'yo ang pagkakaisa ng INC? Diba mga kababayan? Pero tahimik sila sa mga korupsyon na nagaganap dito sa Pilipinas. Pero kung makapagsalita sila sa relihiyon na nagkakaisa, ay grabe sila mangutya. Pero okay lang yan mga kababayan. Nakakutyain nila. May bawi naman yan. Hindi ba mga kababayan? So kayo, mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo dito sa ganitong pare at ganitong doktora na tawaging kulto ang Iglesia ni Cristo. So ngayon naman mga kababayan, panoorin natin itong pahayag ng isang vlogger na mayroon siyang komento about sa yung nangyari ngang bali-balitang lulusobin daw ang central office ng ANC. Dahil daw sa hinalang nandoon daw si Bato de la Rosa. So panoorin nyo yung kanyang mensahe mga kababayan. Ito na po. Dahan bang kinikitil ang kalayaan nating sumamba at magsimba? Balak bang pahinain ng kasalukuyang gobyerno ang mga religious groups na tumitindig at kumukontra sa kanila? Ginagawa ba ito para tuluyan nilang makontrol ang mga tao at magawa ang kahit anumang gustuhin nila? Ito ay hindi na lang usapin ng politika. Ito ay usapin na ng ating karapatang pantao at ng ating pananampalataya. Suriin natin ang mga nagaganap. Una nating nakita ito sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pinasok ng mga otoridad ang kanilang simbahan, hinalughog ang bawat sulok ng bahay-sambahan nila, naghukay, at tila ginawang war zone sa dami ng mga pulis. Ang tanong ng marami, pagsisilbi ba ng batas ang layunin o pagpapakita ng puwersa para takutin ang iba pang kukontra sa kanila? Sa nangyaring iyon, marami ang tumahimik lang. Akala nila, simpleng pag-aresto at problema lang ng isang relihiyon. Pero ang totoo, simula na iyon. Simula na ng isang malaking hakbang sa pagpapatahimik sa mga kritiko at ng mga simbahan. Nasundan pa ito. Ito lamang ay nakita natin ang paglipat ng kampo ni Senator Joel Villanueva. Aminin natin, alam nating lahat kung gaano ginipit ng pamahalaan ang kanyang posisyon na labis na nakaapekto sa reputasyon at damdamin ng bawat miyembro sa Jesus is Lord Church. Ngunit ang masakit para sa marami, tila hinayaan na lamang ni Senator Villanueva na mayurakan ang integridad ng kanilang simbahan nang walang malakas na pagpalag at pinayagan lang na masira ang kanilang simbahan. Ngunit kung akala nyo, kayong mga JIL Church members ay simpleng problema lamang ito, nagkakamali kayo. Dahil sa pangyayaring ito, mananatiling hawak sa leeg ng gobyernong ito ang organisasyon nyo. Kung patuloy kayo napapayag na lang at magwawalang imik sa mga nangyayari, magugulat na lang kayo sa isang araw ay wala nang maniniwala pa sa inyo. Ngayon, hindi pa natapos ang mga ganitong uri ng pagmamalabis. May mga bagong usap-usapan na naman. Napapabalita na aarestuhin si Senator Rodante Marcoleta na alam naman nating kilalang membro ng Iglesia ni Cristo. Dagdag pa rito, may mga bulong-bulungan na susugurin di umano ang central office ng INC sa hinalang doon nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Isipin nyo yan, ang Iglesia ni Cristo ay isa sa pinakamalaki at pinaka-organisadong relihiyon sa bansa. Kung magagawa ng pamahalaan na gipitin, pasukin, at patahimikin ang mga ganitong kalaking institusyon, ano na lang ang laban ng maliliit na denominasyon. Sigurado ako, kapag napatumba o napatahimik nila ang INC, wala nang makakapigil pa sa gobyernong ito na yurakan ang karapatan ng mga bawat ordinaryong Pilipino at maging anumang simbahan. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Ano bang nangyayari sa atin bilang mamamayan? Bakit parang okay lang sa atin ang ganitong pangingialam ng gobyerno sa ating pananampalataya? Ito ay harapang pambabastos sa relihiyon at sa Diyos na sinasamba ng bawat organisasyon. Ito ay malinaw na pang-aabuso sa bawat isa sa atin, partikular na sa ating freedom of religion. Hindi na iginagalang ang pagkakahiwalay ng simbahan at ng Estado. Kung ikaw ay born again, Iglesia ni Cristo,
KOJC, Katoliko, Seventh-day Adventist, Baptist, Muslim, o anuman ang iyong relihiyon, hindi ka dapat nananahimik. Huwag mong isipin na dahil hindi mo pa nararanasan sa simbahan nyo ngayon, ay ligtas ka na. Hindi porke tahimik ang simbahan nyo sa usaping politika, akala mo hindi ka apektado. May ibang paraan para gipitin ka at ang simbahan nyo. Sana wag mong hintayin na mangyari pa sa inyo yon. Kasi kung kaya nilang gawin ito sa mga kritiko ngayon, kaya rin nilang gawin ito sa inyo bukas, sa makalawa o sa ibang araw. Ang pananahimik sa harap ng kalapastangan ay para na ring pagbibigay ng pahintulot kay Satanas at sa demonyo na sakupin ng ating kaisipan at pamunuan ng ating bayan. Magkakaiba man tayo ng doktrina at pinaniniwalaan, sa pagkakataong ito, kailangan nating magkaisa. Sa mga kapatid natin sa JIL Church, ito na ang pagkakataon ninyo na i-redeem ang pangalan ng inyong simbahan. Patunayan nyo na kayo ay tunay na para sa katotohanan, para sa Diyos, at para sa bayan. Sa mga miyembro ng KOJC, INC, at sa lahat ng nananalig sa Diyos, lahat tayo ay biktima rito kung hahayaan natin ang pang-aabusong ito. Hindi natin sinasabing mag-alsa tayo sa marahas na paraan. Kailangan natin kumilos ng naaayon sa batas, ngunit may paninindigan at takot sa Panginoon. Kailangan nating magkaisa para sa kinabukasan ng ating mga pamilya, ng ating bansa, at ng mga susunod na henerasyon. Tandaan natin, ang pinakamatibay nating sandata ay ang Diyos. Kaya hindi pwedeng walang imik na lang tayo sa kasamaan na nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil ang totoong mananampalataya ay hindi nananatiling tahimik. Hindi pumapayag na maghari ang kasamaan, lalo na sa mga pang-aabuso. Ang pagdadasal ng walang kalakip na pagkilos ay hindi sapat sa panahon ngayon. Hindi sinagip ni Moses ang mga bihag na Israelites sa Egypt na puro dasal lang. Sinabayan niya ito ng buong pagtitiwala sa Diyos at planadong pagkilos. Panahon na ito ng kampihan. Kakampi ka ba sa mabuti o sa masama? Sa katotohanan ba o sa kasinungalingan? Sa Diyos o kay Satanas? Alam nyo kung ano ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Alam nyong may mali at alam nyong hindi ito kaloob at gusto ng Panginoon. Iisa lang ang bansa nating mga Pilipino. Itong Pilipinas lang. Kaya maging tunay na Pilipino tayo na may takot sa Diyos at pagmamahal sa kalayaan at bayan. Ayun mga kababayan. So, kung nagustuhan nyo po yung pahayag ni Politicos PH mga kababayan, no, ay mag-comment po kayo. Grabe yung kanyang mensahe, no. Talagang tatatak siya maraming Pilipino. So, at sa panawagan niya na magkaisa. Hindi para sa destabilisasyon mga kababayan, kundi para sa pagsunod sa batas mga kababayan. So ayun, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At anong masasabi nyo doon sa pare, no? Doon sa doktora. Grabe mga kababayan. Sama ng ugali mga kababayan. Yan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.